ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na, aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Man siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, sa'yo palagi nariyay, naroon at karamay, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y mapis ang dulo? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa ating mga viewers sa Facebook Live, sa ating page ng UPC Bulan Church, welcome to our program and good morning to everyone. Nawa ang pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy po nating maranasan paggising natin sa umagang ito, sa kabila ng kung anuman ang ating mga sitwasyon. Nawa ay patuloy na maging bukas ang ating mga puso at isipan upang madama ang patuloy na kabutihan at biyaya ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya
na tayo po ay magkasama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Salamat sa Panginoon sa panibagong umaga at pagkakataon ay pinagkaloob sa atin upang masilayan ang kanyang kabutihan sa bawat umaga sa pagsikat ng araw. Ang programang ito ay inyo pong unang mapapakinggan upang maghatid ng mga pagpapalang espiritual sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa lahat ng mga nakatune in ngayon sa New Gen FM frequency 100.7, welcome to our program at patuloy po kayong samahan ng Panginoon upang ang mga salita ng Diyos ay patuloy nating maunawaan at tayo ay maglingkod sa Panginoon habang may pagkakataon. Good morning din sa ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, kung saan may 3 tayong kongregasyong pinangangasiwaan sa tulong ng ating pong Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ang ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios Bulan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganon din ang ating congregation dyan po sa UPC Iquirino Bulan. Sumayin niyo po ang biyaya ng ating Panginoon. Meron tayong prayer meeting na magkasabay mamaya, alas 5 ng hapon, dyan po sa congregation ng Santa Remedios Bulan at dito po sa congregation ng Iquirino Bulan. So magkasabay po yan at magkahiwalay na schedule for prayer meeting. Purihin ang Panginoon mga kapatid. At batiin natin si Nanay Levy dyan po sa Barangay Hamorawon. Good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging dyan sa San Juan Daan, si Nanay Alice Giocado and family, si Nestor Eleanor at lahat ng mga kapatiran natin dyan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganon din si Ma'am Ann Bueson dyan po sa lugar ng Biton, Magallanes. Pagpalain po kayo ng Panginoon ang buong family at maging ang Labini family at ang ating Bible study dyan at mga kapatiran sa Barangay Biton, Magallanes. At ganoon din ang ating magiging daughter church ng UPC Bulan dyan po sa lugar ng Barangay Aguinaldo Bulan, Coastal Barangay po yan, sa pagitan ng Bulan at Matnog. Magkakaroon na po tayo dyan ng daughter church, small congregation. This coming Sunday, alas 3 ng hapon, ay magsisimula po dyan yung ating regular Sunday service. Sa pangunguna po ng ating manggagawa dyan, na bunga din po ng ating radio program, si Brother Aljon Guyon. Siya po ang naka-assign na magiging pastor natin dyan sa Barangay Aguinaldo Bulan. Pagpalain po ng Panginoon ang ating ibubukas dyan na congregation mga kapatid. Good morning sa aking pinsan dyan sa Camp Aquino, Tarlac, si Brother Arnold Gulyoso and Sister Tess. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at ang inyong buong family. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Brother Oli Akiwo and Sister Nanette, good morning. May the blessing of the Lord be upon you and your family. At sa lahat ng ating mga nakasubaybay ngayon, Sister Ashley Reyes, dyan po sa Barangay Tarnate, Northern Samar. I-bless po kayo dyan ng Panginoon at ang buong congregation po dyan mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Patuloy po tayo mga kapatid sa ating programa. Praise the Lord. At ang ating mga schedule ng pagsamba sa Panginoon ay ating pong ipinag-aanyaya sa ating mga kapatiran at sa mga taga-subaybay po natin. Balik tayo this week sa batch by batch. Sabado hanggang Linggo, 3 batch po yan na ating pagsamba. Sabado alas 6:30 ng umaga, dyan po tayo sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan.
At Sabado ng alas 8 ng umaga, dito rin po sa congregation ng Ikirino Bulan. At pagdating ng Linggo, alas 7 ng umaga, dyan po tayo sa Santa Remedios Bulan UPC congregation. 3 batch po yan from Saturday to Sunday. Good morning kay Sister Maricar Quintano at ang kanilang family dyan po sa Masbate. Ayan, isa po siyang guro. Pagpalain kayo dyan ng Panginoon at sumayin yung kapayapaan at ang biyaya ng ating Panginoon. Si Renz Vincent Siega from Maanyag Church. Ayan, Southern Leyte. Pagpalain kayo dyan ng ating Panginoon. At maging Sister Laura Gumban, good morning. Pagpalain kayo dyan ng ating Panginoon. Tuloy tayo sa ating programa mga kapatid. Sa mga viewers natin, paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang mga kababayan po natin na maabot ng salita ng Diyos. Kung hindi man po sa live, ay maging sa replay mga kapatid, marami ang makapakinig at maabot ng salita ng Panginoon. At kung kayo po ay napagpapala, you can share the episode mga kapatid, video sa inyong mga Facebook friends upang marami pa po ang makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Good morning kay Sister Gemma Guelas, Sister Sara Galios, pagpalain po kayo ng Panginoon, Sister Rebecca Montimor, at maging sa mga OFWs nating kababayan sa iba't ibang bansa na ngayon po ay nakasubaybay po sa atin, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sumayin niyo po ang kapayapaan at ang biyaya ng Diyos ay managana sa inyo pong mga buhay. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At patuloy po tayo sa pagpapaabot ng pakikiramay, sympathy doon po sa mga kababayan natin sa Mindanao, specifically sa Jensan, na nung isang araw ay niyanig po ng malakas na lindol at maraming mga casualties mga kapatid, mga bahay na nagiba at mga building. Nawa ay samahan po kayo ng Panginoon sa pagbangon. Patuloy lang po tayong manalangin at ang Diyos ay laging may paraan upang ibangon ang ating mga kababayan. So, sa panig natin na mga hindi naman naapektuhan, we can help them sa ating mga munting kakayanan at higit sa lahat sa panalangin na kung saan yung kanilang pag-asa ay muli nilang madama sa ating pong Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, ang Diyos ay nakikinig sa panalangin ng mga taong nananalig sa Kanya. At sa panig naman ng mga nasa authorities, mga kapatid, nawa ay maramdaman ng ating mga kababayan yung tunay na paglilingkod ng mga lingkod bayan, mga namumuno sa ating pong pamahalaan. Kung kayo po ay magagaling sa pamumulitika, higit dapat kayong maging magaling sa pagserbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa panahon na sila po ay nasa sakuna at nangangailangan ng higit na kalinga. Nawa ngayon nila maramdaman yung mga pangako ng mga politiko na tuwing campaign period ay umaalingaw-ngaw sa mga mikropono sa panahon ng pangangampanya. Nawa ay ngayon nila maramdaman diyan sa Mindanao ang tunay na pagmamalasakit ng mga namiminuno sa ating bayan at sa ating bansa. Praying for Mindanao mga kapatid na patuloy po na ibangon ng Panginoon at yung safety ng ating mga kababayan. At kung mayroon mga nasa panganib pa, naroon sa ilalim ng mga gumuhong gusali, nawa ay proteksyonan sila
ng ating Panginoon at matrace po sila agaran ng ating mga rescuer na mga kababayan. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Ang mga ganitong sitwasyon ay higit nating kailangan ang ating pong Panginoon. Good morning sa aking classmate sa Bible School, si Ate Rachel Bago and family. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong ministry. At si Brother J.R. Neja, good morning. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So by this time, mga kapatid, tayo po ay manalangin bago tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Praise the Lord, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito, sa biyaya mo at pagpapala, buhay, kalakasan at pag-iingat sa buong magdamag na kapahingahan. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na ngayong umaga ay muli po namin maipaglingkod sa aming mga kababayan ang iyong banal na salita. Walang sapat na salita upang maibsan ang kapigatian ng aming mga kababayan. Ngunit ang salita ng Diyos, higit ito sa mga comforting words galing sa tao. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito dalangin po namin. Basbasan mo po ang iyong banal na salita upang ang mensahe ay maipaabot namin na may pag-ibig at pagmamalasakit sa aming mga kababayan sa anumang kalagayan na kanilang kinaroroonan. Dalangin namin ang mga nasa panganib. Ingatan mo, Panginoon, at proteksyonan ang kanilang buhay, lalong-lalo na ang aming mga kababayan dyan sa Jensan, sa Mindanao, na kung saan sila po ay tinamaan ng malakas na lindol. Nawa ang pag-uga na ito ay lalong magpatibay sa kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon, sapagkat higit nilang kailangan ngayon ang iyong kalinga, Panginoon. Kaya dinggin mo po ang bawat panalangin para sa aming mga kababayan sa Mindanao na natamaan ng malakas na lindol. Ikaw po ang patuloy na magbigay sa kanila ng pag-asa, kalakasan, at i-provide mo po lahat ng kanilang mga pangangailangan sa pagbangon mula sa trahedyang naganap nung isang araw. At dalangin din namin yung mga namatayan ng mahal sa buhay. I-comfort mo po sila, Panginoon. At nawa maramdaman nila ngayon ang pagmamalasakit ng pamahalaan diyan sa lugar na tinamaan ng lindol. At nire-rebuke din namin, Panginoon, ang espiritu ng corruption sa panig ng mga otoridad na mamamahala sa mga tulong na dapat makarating sa mga totoong nangangailangan, na walang bahid ng politika o pagkakampi-kampi, kundi pagkakaisa at pagmamalasakit na matulungan ang lahat, anuman ang kanilang political affiliation, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, at dalangin din namin, Panginoon, ang mga may taglay na karamdaman ngayong umaga. Pagkalooban mo po ng kagalingan sa lahat ng mga may sakit ngayon na sumasabay sa panalangin ito. Igawad mo po sa kanila ang katugunan, kagalingan. At higit sa lahat, magligtas ka po na maraming mga kababayan po namin na magpapahalaga sa iyong banal na salita sa umagang ito. Salamat, Panginoon. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Patuloy po tayo, mga kapatid, sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Habang sinishare nyo po, mga kapatid, ang ating pong video ngayong umaga, dadako po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating programa. Ito po ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Part 2 ng ating tinalakay kahapon, ang ating ipaglilingkod ngayong
umaga. Kahapon ay tinalakay po natin yung topic about the signs of the end time. Mga palatandaan ng mga huling araw o yung pangako ng Panginoon na muling pagparito. Ang pangako ng Panginoon, mga kapatid, na pagparito ay hindi po kathang-isip lamang, kundi ito po ay tunay na magaganap. Sa katunayan, sa kasalukuyan, ang Panginoon, kagaya ng kanyang ipinangako, siya po ay naghahanda ng lugar na dako na paglalagyan ng mga anak niya na maglilingkod ng tapat sa kanya sa kasalukuyang panahon. John chapter 14 verse 1 to 3, huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. So ang pangakong ito ng Panginoon, mga kapatid, ay tiyak na magaganap, maniwala man o hindi, ang mga tao. Kung paanong sa panahon ni Noe, majority ng mga tao ay ayaw maniwala kay Noe na magkakaroon ng baha. Ngunit hindi nakaapekto sa pangako ng Diyos yung hindi paniniwala ng mga tao. Kaya ang salita ng Diyos ay firm, consistent. Paniwalaan man ng tao o hindi, ang salita ng Diyos ay magaganap. Kaya itong pagparito ng Panginoon na kanyang winika, pinangako bago siya umakyat sa langit, ay tiyak na magaganap. Hindi nga lang natin alam kung kailan mangyayari, gayunpaman ang mga alagad nung siya ay tinanong kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito, bagamat siya'y hindi nagbigay ng eksaktong petsa, araw, taon o oras, ngunit ang Panginoon ay nagbigay ng mga palatandaan or signs of His second coming at saka yung katapusan ng sanlibutan. So ito po yung dalawang bagay na dapat paghandaan ng tao. Yung muling pagparito ng Panginoon at ang katapusan ng sanlibutan. So ang sabi po dito, mga kapatid, at samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya, Matthew 24 verse 3, nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad at nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. So ito yung dalawang tanong ng mga alagad sa Panginoon. Kailan mangyayari ang iyong pagparito at ano ang magiging tanda ng katapusan ng sanlibutan? So alin man sa dalawang yon ay hindi niya sinagot sa pamamagitan ng eksaktong araw, taon kung kailan, kundi siya po ay nagbigay ng mga warning, mga kapatid, na mga palatandaan. Ang sabi niya, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Kaya kung ikaw ay mananampalataya na ngayon sa iisang tunay na Diyos, ina-assure kita na nasumpungan mo na ang katotohanan. Kung ikaw ay bautismado na sa pangalan ni Jesucristo, nagsisi sa iyong kasalanan at sumampalataya sa iisang tunay na Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, huwag ka nang maligalig, magpatuloy ka na
sa katotohanan na yan na iyong nasumpungan. Subalit, kung hanggang ngayon ay hindi ka pa nabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo, hindi mo pa pinagsisihan ang iyong kasalanan, at hindi mo pa tinanggap sa buhay mo upang paghariin ang nag-iisang tunay na Diyos, ang Panginoong Jesucristo, wala ka pa sa stage ng pagiging spiritually prepared, mga kapatid. At kung ikaw naman ay bautismado na, ang kailangan mo na lang ay magpakatibay, magpakalago, magpatuloy sa paglilingkod hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. At ingatan daw, yung mga nakasumpong na ng katotohanan, ingatan nyo na huwag kayong mailigaw ni numan. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Makakarinig kayo ng mga digmaan, mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari. Ayan. So hindi po pala mapipigilan yung mga bagay na yan, mga digmaan, mga alingaw-ngaw ng labanan, kingdom against kingdom, nation against nation, at ito ay kasalukuyang nangyayari ngayon. Russia laban sa Ukraine, Israel laban sa Iran, Lebanon, Palestine, at marami pang bansa sa Middle East. China laban sa Taiwan, at kung hindi mag-ingat ang Pilipinas, damay tayo dyan, mga kapatid. Ito po ay nakahula na sa banal na kasulatan. Magkakaroon ng mga digmaan, laban sa bansa, kapwa sa bansa, nation against nation, and kingdom against kingdom. Huwag daw tayo magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari at magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ayan, kagaya ng katatapos lang na pangyayari dyan po sa Mindanao, magnitude 7.8 something. Iba-iba yung nababasa ko. May 7.8, merong mas mababa. So, yung mga malalakas na lindol, ito po ay kaya lang ipaliwanag ng siyensya. Pero hindi ito kayang i-predict, hindi ito kayang pigilan ng science o ng pag-aaral sa mga teknolohiya. Mas mainam nga yung bagyo kumpara sa lindol pagdating sa prediksyon. Dahil ang bagyo malayo pa sa Pilipinas, alam na ng mga teknolohiya ng tao. Pero ang lindol, nalalaman lang ito pagtapos na. So, walang abiso. At pag ito ay nangyari, minuto lang. Mga kapatid, kapag ang lindol ay tumagal ng 1 minuto at malakas, ay hindi biro yung damage na iiwan nito. Hindi kagaya ng bagyo na minsan magdamag, yung malakas na bugso ng hangin. Ang lindol iba, segundo lang. Pag tumagal yan ng ilang minuto, for example, 2 minutes, or even 1 minute na malakas na pagyanig, mga kapatid, hindi po biro yung damage na iiwan nito sa kung saan man magaganap. Pero ang lahat ng ito ay isinulat na 2,000 years ago. Na kapag nakita raw natin ang mga bagay na ito, alam nyo, kapahintulutan po ito ng Panginoon. Ang Diyos ang gumagawa ng lindol, ang Diyos ang gumagawa ng bagyo, ang Diyos ang nagpapahintulot ng mga iba't ibang pangyayari
mabuti man o masama, sapagkat sa bawat bagay na kanyang pinapahintulot na maganap, mayroong mensahe ang ating Panginoon. Dahil naaalala lamang ng tao ang Diyos kapag may mga ganitong sakuna. Yan ang ikinalulungkot ng Panginoon, malungkot na katotohanan, sapagkat ang mga tao ay nahumaling na sa mga bagay na pangsanlibutan lamang. Bibihira na yung mga taong naghahanap sa Diyos na walang sakit, walang sakuna, walang problema. Kaya nga maraming pagkakataon na ginagamit ng Panginoon ang mga suliranin, kapighatian, upang sa ganong pagkakataon ay ma-realize ng tao na kailangan niya ang Diyos. Kailangan niyang paglingkuran ang atin pong Panginoon. Kaya kung okay naman ang buhay mo, pero hinahanap mo ang Diyos, mapalad ka kapatid, i-maintain mo yung ganyang puso. Dahil bibihira na lang yung mga tao na walang sakit, okay ang family, okay ang business, ang career, pero nauuhaw sa presensya ng Diyos. Bibihira na lang ang ganong tao. At kung isa ka sa ganyan ang nararamdaman, mapalad ka. Na kahit wala kang karamdaman, walang lindol, walang bagyo, pero hindi ka pumapayag na malayo sa presensya ng Diyos ang buhay mo at ang iyong pamilya. Hinahangaan ng Diyos ang ganyang quality. I encourage you to maintain that kind of spirit. Maintain that kind of quality. Seeking the Lord first. Bibihira na ang taong ganyan ang pananaw. Yung pamumuhay ayon sa kanyang salita, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bibihira na yung nakakausap kong ganyan, na maayos ang pamumuhay, walang problema, pero may puwang lagi ang Diyos sa kanyang puso. Wala namang sakit, pero nauuhaw sa mga bagay na espiritual. Mapalad ka kung ganyan ka, kapatid. Konti na lang ang taong ganyan. Kaya magpakatapat ka, magpakatatag sa paglilingkod sa Panginoon. Karamihan kasi ng mga tao, karamihan, hindi ko nila lahat, naalala lang ang Diyos kapag naroon na sila sa bingit ng panganib at kamatayan. Real talk, mga kapatid. Merong ang kasabihan na kapag malakas, disco, pero pag nasa panganib, Diyos ko. Yan yung malungkot na katotohanan sa buhay ng mga tao. Kaya itong lindol na nangyari, paalala ito sa lahat ng tao. Ordinaryong tao man o hindi. Mayaman o mahirap, may tungkulin o wala, lalo na sa panig ng pamahalaan. Wala nang ginawa kundi mamulitika ng mamulitika. Lahat ng investigasyon ay motivated by politics, too much politics. Na ang Diyos ay nagbibigay na ng paalaala doon sa mga namiminuno sa atin. It's about time to serve the people. Stop too much politics at yung pagkakampi-kampi, mga kapatid. Nawawala yung bilyong-bilyong pera ng bayan para lang sa mga corrupt na official ng ating bansa from national down to local level, mga kapatid. At hindi iyan ikinalulugod ng Panginoon. The Lord has a message kung ano man ang nangyayaring mga sakuna sa iba't ibang panig ng ating bansa. The Lord is reminding His people to repent and to turn away from wickedness. It's about time na talikuran natin ang ating mga kasalanan
at lingunin natin ang Diyos at isuko natin sa Panginoon ang ating mga buhay. So yan po, may mensahe ang lindol. At dapat nakukuha natin ang mensahe bakit yun nangyari. Kasi minsan, ang naiiwan lang sa atin yung trauma. Totoo naman, traumatic talaga yung abutan ka ng lindol sa loob ng isang building. At bago ka makalabas, katakot-takot na kilabot ang iyong aabutin. At may mga tao na muntik ng madaganan bago gumuho ang building, segundo lang nakalabas. Traumatic yon. Pero sana sa ganitong mga pangyayari, hindi lamang yung trauma ang maiwan sa iyo, kundi yung mensahe ng Diyos kung kaya't ito nangyari. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon upang manumbalik tayo sa Diyos. Now, doon sa mga naka-enumerate na mga signs of the end time, nais kong bigyang diin kung ano ang papel doon sa mga prophecy na yon. Saang bahagi ng prophecy na yan, mayroong papel na gagampanan ang mga mananampalataya. Dito sa mga digmaan, tayo mga Kristiyano, wala tayong papel dyan na gagampanan. Hindi yan para sa atin. Yung mga magkakanuluan, hindi yan dapat mangyari sa mga Kristiyano. Magkakapuotan sa isa't isa. Mga kapatid, dito tayo may papel na gagampanan. Bahagi tayo mga mananampalataya ng final sign of the end time. Dito mga kapatid sa Matthew 24 verse 12, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ito yung paalala sa mga Kristiyano. Maraming darating na kapighatian, maraming darating na mga unusual na mga pangyayari. Datapwat ang magtitiis sa paglilingkod sa Diyos hanggang wakas ay siyang maliligtas. At itong verse 14, bigyan ko ng diin mga kapatid. Dahil ito yung bahagi ng palatandaan ng huling araw na mayroong papel na gagampanan ang mga Kristiyano. At ipapangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Alam nyo mga kapatid, kahit nariyan na yung mga naunang signs of the end time, tagutom, lindol, gera, mga natural calamities and disaster, mga daluyong ng dagat, kahit nangyari na ang mga bagay na yan, hindi pa darating ang Panginoon. Kasi mayroon pong final sign of the end time, Matthew 24:14, na bago dumating ang Panginoon, ito muna ang dapat maganap. Ipapangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Ito yung final sign of the end time, na mayroong gagampanang papel ang mga Kristiyano at mga mananampalataya. Ang pagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Sapagkat kahit may mga lindol nang nangyari, giyera, at marami pang mga sakuna na nakasulat yan sa mga naunang talata of Matthew chapter 24. Hindi darating ang Panginoon hanggat hindi pa natin na ipapangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos.
At ang tanong, sino po ang inaasahan ng Diyos na gagawa nito bago siya dumating? Sa tingin nyo, mga mananampalataya, sino ang mga taong expected ng Diyos to do this? Preaching the Word of God sa buong sanlibutan. Hindi dyan inaasahan ng Diyos ang mga unbelievers. Hindi dyan inaasahan ng Diyos yung mga bulaang propeta. Dahil bulaang ebanghelyo din ang ipapahayag nila kung sila yung aasahan ng Panginoon. Kapag ang isang mangangaral ay bulaan at siya ang nagpalaganap ng ebanghelyo, bula ang ebanghelyo din ang may papalaganap. Sino ang inaasahan ng Diyos para matupad itong final sign of the end time and the second coming of Jesus Christ? Ang mga Kristiyano. Kaya mga mananampalataya, ang gusto ng dyablo i-distract kayo. Ang gusto ng dyablo ay i-distract tayo o di kaya mag-focus tayo sa ating mga sariling kahinaan to the point na hindi na natin magampanan yung ipinagagawa ng Panginoon to evangelize the world. Hindi ng Diyos inutos na baguhin natin ang mundo. Wala yan sa kamay natin. Ang inutos ng Panginoon ay i-evangelize natin ang lahat ng dako. 25 years ago, naiimposiblihan akong isipin ang mga bagay na ito. Pero nung dumating yung internet, mga kapatid, ngayon wala na pong imposible. Dahil kahit narito tayo sa isang sulok, sa pamamagitan naman ng internet, ay naipaparating natin ang salita ng Diyos sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya ngayon, mga OFWs from different countries, nakasubaybay po sa ganitong programa, sa live streaming, mga kapatid, Facebook Live. Hindi mo man ito magawa manually, o pupuntahan mo yung iba't ibang bansa. Very expensive yan, mga kapatid, and limited at the same time. Pero sa pamamagitan ng technology, internet, bingi na lang ang hindi makakarinig ng salita ng Diyos. So, mga kapatid, isang magandang pagkakataon na ang mga Filipino ay kalat sa buong mundo because of poverty, lack of opportunity sa ating bansa. Ang tendency ang mga Filipino, kapag hindi nakahanap ng magandang kapalaran dito sa bansa natin, ay pumupunta sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kapatid, mga OFWs natin, mga kababayan, so kung ikaw ay mananampalataya at nasa ibang bansa ka, mayroon kang gampanin, hindi lamang magtrabaho para sa pinansyal na pakinabang, kundi may gampanin kang mag-evangelize, bring the gospel to wherever you are. Kung nasaan ka man, simulan mo dyan ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa mga mananampalatayang OFW, we understand your sacrifice, busy schedule, but I encourage you, do your best to share the gospel sa kung saan kayo naroon. By all means, pwede niyong i-share itong Facebook Live natin sa mga kakilala mo dyan, ka-Facebook friends, kapwa OFWs. Pwede mo siyang matulungan. Maaaring may mga depression yan na nangyayari sa buhay niya. Bunga ng homesick. Dahil malayo sa family, malaki ang may tutulong natin sa kanila by sharing the Word of God. Kaya saan mang bansa naroon tayo, pwede nating ibahagi si Kristo sa kanilang buhay. Ito yung sign of the end time na kapag nangyari na,
darating na ang wakas. Kapag ang buong sanlibutan ay saturated na po ng gospel. Ano yung gospel? The word of God. Yung Biblia, hindi po relihiyon ang dapat mag-saturate sa buong mundo, kundi gospel of the kingdom. Yung salita ng Diyos ang dapat mapalaganap. Kasi sa buong mundo, laganap naman ang relihiyon, iba-ibang relihiyon eh. Pero ang dapat ipalaganap bago dumating ang wakas ay ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. At ang inaasahan ng Diyos na gagawa nito ay tayong mga mananampalataya na. Kaya hindi tayo dapat masapatan na tayo lang ang nakakilala sa Panginoon. Meron tayong obligasyon. Sabi ni Apostol Pablo, may utang siya sa mga barbaro. May utang siya sa mga Griego, sa mga Hintil. Ayan. Sabi niya dito sa Romans chapter 1 verse 14, ako'y may utang sa mga Griego at gayon din sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. Kaya nga sa ganang akin ay handa akong ipangaral din ang ebanghelyo sa inyong nangasa Roma. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. So si Apostol Pablo, naunawaan niya yung sense of urgency na ipangaral ang ebanghelyo. Kaya sabi niya, may utang ako. Nung nakilala niya ang katotohanan, itinuring niya itong utang sa mga taong hindi pa nakaalam. Kapag ganyan ang ating motivation, hindi tayo magtatamad-tamad sa evangelism, mga kapatid. Kapag ang lahat ng pastor, mananampalataya, ay mayroong motivation kagaya ni Apostol Pablo, na sabi niya, ako'y may utang sa mga Hintil, sa mga barbaro, sa mga mangmang at marurunong. Kaya naman, handa akong pumarian sa Roma upang ipangaral ang ebanghelyo. Kung ang lahat ng mga Kristiyano ay motivated, kagaya ng motivation ni Apostol Pablo, matutupad yung sinabi ng hula sa Biblia, na ipapangaral ang kaharian ito o ang ebanghelyo ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo tungkol kay Kristo at sa mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Sa mga unang hula sa Biblia, sinabi doon na marami ang mga titisod. Huwag nawa ito mangyari sa iyo bilang Kristiyano. Oo, maraming katitisuran. Lahat ng simbahan may katitisuran yan, mga kapatid. Kaya hindi naman po solusyon na kapag nakakita tayo ng katitisuran, lilipat tayo sa ibang simbahan. Meron din doon, mga kapatid. Kailangang i-deal natin yung sarili natin. Turuan nating tumatag sa pamamagitan ng mga katitisurang ma-encounter natin. Kasi natural po yun. Sapagkat ang church ay hindi perpekto. Ang Diyos lang ang perpekto sa church. The head of the church is the only perfect. Pero tayo, hindi tayo mga perpekto. Nagkakamali tayo, nagkukulang tayo, nadidisappoint tayo, nagiging cause tayo ng katitisuran, and sometimes, tayo rin ang natitisod sa iba. Ganun lang yun, mga kapatid. Pero kung mahal natin ang Panginoon, mananatili tayo, mga kapatid. Huwag naman mangyari sa atin yung sinasabi na magkakapuutan sa isa't isa. Huwag yan maganap sa atin. Hayaan natin sa iba yan maganap, pero huwag sa atin bilang Kristiyano. Marami raw ang lalamig sa pananampalataya. Hayaan mong mangyari yan sa iba, pero huwag sa iyo. Nakahula yan, pero huwag mo namang asamin na sa iyo mangyari yung hula na yan. Na dati kang masigasig, pero ikaw ay nanlamig. Huwag ikaw ang maging kaganapan ng hula na yan. Kundi dito ka maging bahagi sa pinaka-final sign of the end time.
makiisa ka doon sa mga taong handang ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng dako. Dito tayo may gampanin. At diyan ang Diyos malulugod sa atin. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, huwag ka lang mag-focus sa sarili mo. Lingunin mo ang mga taong may impyerno kung hindi mo babahaginan ng salita ng Diyos. Dalhin mo ang kabutihan ni Kristo. Testify the goodness of God in your life wherever you go, in whatever you do. Bring your testimony. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So purihin ang pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. So dito tayo may gampanin, may bahagi sa final sign of the end time. Hindi po tayo doon kabahagi sa mga lindol, sa mga digmaan, sa mga pagkakanuluan, pagkakabahagi. Hindi tayo doon kaparte. Tayo mga Kristiyano, meron tayong papel na gagampanan dito sa verse, mga kapatid, na binasa natin, Matthew chapter 24. Dito sa verse 14. Diyan may gampanin ang mga Kristiyano kung pag-uusapan ang signs of the end time. Tayo ang magsasakatuparan na ipapangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos sa lahat ng bansa. Kaya kung sa iba't ibang bansa ngayon may mga Kristiyanong tapat kay Kristo, dalhin natin ang ebanghelyo ni Kristo saan man kayo naroroon. Mga OFW sa iba't ibang bansa, nakasubaybay ngayon, mga kapatid. Huwag kayo ang maimpluwensyahan dyan, kundi kayo na Kristiyano ang mag-impluwensya sa inyong paligid. And by doing that, natutupad yung sinabi ng Biblia na ipapangaral, kahit hindi ka mangangaral, pwede kang magbahagi ng salita ng Diyos. By all means, by sharing this video, by opening your mouth and speak the goodness of God, the Word of God to your friends, sa iyong katrabaho, o saan ka man, sa inyong community. Mga kapatid, share the gospel at magpagamit tayo sa ating Panginoon. And by doing that, natutupad sa atin yung final sign of the end time. Na tayo ay kaparte ng pagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos sa buong sanlibutan. Maraming salamat, mga kapatid. I encourage all Christians to engage in evangelism. Huwag lang kayo mag-focus sa sarili nyo, madidepress po kayo. Problema nyo, ibigay nyo sa Diyos at maglingkod tayo ng tapat sa Panginoon. Problema mo sa family, give it and leave it to God. Sabi ng Panginoon, cast all your burden upon the Lord, for He cares for you. Yung mga hindi mo naman kayang dalhin, ibigay mo na sa Diyos. Mga kabigatan, problema, ibigay mo sa Diyos. For you to be able, mga kapatid, to bring the gospel, to testify the goodness of the Lord, saan man ka man naroroon na community, bansa, lugar, dalhin mo ang kabutihan ng Panginoon. Maraming salamat, mga kapatid. Nawa ay may natutunan po kayo bilang mga mananampalataya. Hindi ito ang panahon na pahina-hina tayo at backslide pa at mag-a-adventure pa tayo sa sanlibutan. It's about time to be more committed and dedicated to the ministry, mga kapatid. Join your pastor sa kanyang kabigatan. Kung ang inyong pastor ay merong malawak na pananaw upang mag-akay ng kaluluwa, samahan nyo at suportahan. Huwag lang puro sarili ang isipin nyo. Maraming kaluluwang maliligtas kung ikaw ay magpapagamit sa ating pong Panginoon. Yes, may mga kanya-kanya tayong struggle, but I encourage you to bring your burden to the Lord. At hayaan yung ang Diyos ang gumawa ng solusyon sa ating mga personal na problem. As we surrender our lives completely to the will of God. Maraming salamat, mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa ating pong
pagtatapos. Panginoon, maraming salamat sa iyong banal na salita. At ngayong umaga kami po ay dumudulog sa iyong harapan. Nawa ang mensaheng ito ay magbigay encouragement and inspiration at the same time sa mga mananampalatayang nakasubaybay ngayon sa programang ito. Nasa halip na sila ay magmukmok sa panahon ng problema, may mga depresyong nangyayari, anxiety. Ang lahat ng Kristiyano naway mag-engage sa evangelism and active participation about soul winning. Pagbabahagi ng Ebanghelyo upang ito ay maipalaganap namin sa buong sanlibutan. Dahil ito ang pinaka-final sign bago dumating ang wakas. Kailangan maipahayag sa buong sanlibutan ang iyong Ebanghelyo. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng sumubaybay sa umagang ito. Naway magdulot ang iyong salita ng pag-asa at kalakasan sa amin pong mga taga-subaybay. At dalangin din po namin ang aming mga kababayan somewhere in Mindanao na tinamaan ng malakas na lindol. Marahil ang ilan ay nasa matinding trauma at kapighatian. We pray, God, to be with them. Ibangon mo po sila, Panginoon. Bigyang pag-asa, bigyang kalakasan, upang may pagpatuloy ang buhay sa kabila ng kung anumang naging kaganapan. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo lahat nagsishare ng videong ito upang maging pagpapala sa marami naming mga kababayan. Purihin ka, O Diyos. Luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming samot dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago po tayo magtapos, muli ay magkita-kita po tayo bukas, same page, at sa radio, same station, ang programang sa Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pagpalain kayo ng Panginoon, at sa mga viewers natin sa Facebook Live, pakishare na lang po ng ating video ngayon at marami pa nawa ang mapagpala at maabot ng salita ng Diyos. Maraming salamat po at ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosario ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.